masaya at hindi rin magkakaroon ng katatagan kung walang kalayaan. Hindi po natin may iwasan magkaroon ng sense of history kapag nasa dako tayo na gaya ng Cavite, partikular po rito sa 13 Martires. At maaaring sang-ayon po kayo na by understanding the past, we can better understand the present. At mas napalalawak po nito ang ating pong pananaw. Panahon ng Philippine Revolution noong September 12, 1896. 13 patriots po rito sa Cavite ang namatay sa firing squad ng mga mananakop na Kastila noon. Kaya tinawag ang dakong ito na 13 Martires o 13 Martyrs. Noon ay baryo lamang ito ng Tanza at ngayon ay city na. Ang lungsod ng 13 Martires ay dating Kapitolyo ng Cavite hanggang 1977. Ang pagsamba po ng Nuka na 1965 ay sa aming bahay. At umabot po hanggang 1985. Doon po sa amin sumamba ng 20 taon. Sa tinagal na po ng panahon, dumadami. Inilipat po at madami ang nasa San Agustin na kapatid. Kaya ginawa doon sa pagsamba sa kapatid na Emilio Tubigan. Habang ginagawa po naman ang kapilya. Ang kapatid na Constancia Buhain ay naghandog ng isang lupa kasi nga parami po kami ng panarami noon dito po sa Barangay San Agustin, 13 Martires. At yun po ay pinahintulutan naman po na patayuan ng isang magandang bahay-sambahan na inihandog po yun ng October 1988. Ang naghandog po ay si kapatid na Teofilo Ramos. Magmula po noon sa Osorio, lokal ng Osorio, ay pagdating po dito sa lokal ng San Agustin, naging pong 13 Martires na po. Mula sa isang bahay na pinagsasambahan hanggang sa isang 180-seater na sambahan, patuloy ang paglago ng lokal ng 13 Martires. Para pong nag-boom. Oo, sa kanila, 13. Ay, bakit lumaki ng ganoong kalaki? Eh, di tulong ng Panginoon Diyos. Magmula, doon kami sa Abang Kalagayan, inangat kami ng Ama sa tulong ng mamahala. Inangat din po kami doon sa kabilang kapilya. Hindi na kami magkasya. Ang totoo, may 5 pagsamba po kami doon, nakakaranas kami 5 pagsamba po doon. Talagang sikisikan. Hanggang ngayon po, ang mga kapatid, kung paano sila masigla noon, hanggang ngayon po, lalo sumisigla po ang pananampalataya ng aming mga kapatid dito po sa lokal ng 13. 2019, isang bahagi ng lupa sa Barangay Lapidario ang naging pagmamay-ari ng iglesia. Mula rito, sinimulang ipatayo ang isang 1,006-seater House of Worship. Kasama rito ang Pastoral House, mga opisina ng lokal at iba pa. April 18, 2025, itinalaga ito sa Panginoong Diyos sa pagsambang pinangasigwaan ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kitang-kita po namin ang kasiyahan ng mga kapatid. Lalo na po ang mga pioneer member po ng lokal na ito. Lalo na po nung naririnig na namin ang pagtuturo ng namamahala, damang-dama po nila ang kapangyarihan, ang pagmamahal ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Talagang ang damdamin po ng aming mga kapatid ay ubod saya. Galak na galak po sila sapagkat nakapiling ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Hindi po siya nagsasawang lagi tayong turuan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos at yung mga aral ng Diyos na walang sawang itinuturo ng ating namamahala ang siyang nagbibigay sa atin ng
inspirasyon para anuman ang ating masagupa, ay makapagpatuloy tayo sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mas lalo pong nagiging matatag po ang bawat isa sa amin. Lalo na po ako bilang isang mga awit po, ako po ay tumutupad sa koro. So, kami po ay proud at inspired po sapagkat dito po sa Gusaling Sambahan, kami po ay nagagabayan ng maayos po pagdating po sa mga pagdedesisyon po sa buhay. Sabik na sabik kami na halos dito kami lagi tumigil. Kasi nga po, una, naging malaki ang aming gusaling sambahan. Dati nga po, doon sa lumang kapilya, halos minimenos nila ang iglesia. Ngayon po, dito, tinitingala nila ngayon ang iglesia. Dahil sa masiglang pakikipagkaisa ng mga kaanib, naitatag ang mga lokal at extensions gaya ng Aguado, Paradahan, Hugo Perez, Bagtas, at Osorio Extension. Napakalaki po ng tulong ng gusaling sambahang ito kung ang pag-uusapan po ay ang pagpapalaganap. Madali na pong maanyayahan ng mga tao. Curious po kasi sila kung ano ang meron sa loob ng ating gusaling sambahan. At kapag nakapasok po sila sa ating gusaling sambahan, talagang humahanga po sila at sila ang nagsasabi na ibang-iba po ang gusaling sambahan sa Iglesia po ni Cristo. Ang iba po ay talagang ipinakikita nila yung kanilang paghanga sa paraang gusto po nilang bumalik muli, lalo na kapag narinig na po nila ang mga salita ng Diyos na itinuturo po sa loob ng gusaling sambahan. Ang mga kapatid natin dito ay ipinagmamalasakit ang kapakanan ng iglesia, maging ang hindi po iglesia. May mga isinasagawa tayong mga aktibidad, nagsasagawa tayo ng INC giving at saka ng mga lingap sa mamamayan. Yung mga kapatid, kapag may magaganyang aktibidad, ay excited, talagang nangunguna sila sa ganyang mga gawain at damang-dama natin sa kanilang mga puso yung totohanan, yung ginagawa nilang pagtulong sa mga hindi natin kapananampalataya. Ang mga kapatid natin, bagamat karamihan dito sa ating distrito at sa lokal na ito ay nasa kalagayang mahihirap, ay lubos na tumutugon ang mga kapatid natin na tumulong sa ating kapwa-tao. Sinasampalatayanan kasi natin na pag tinupad natin ng buong puso ang mga kalooban ng Diyos, pinaglalaanan tayo ng Diyos ng mga biyaya sa buhay pa lamang na ito, higit sa lahat ang kaligtasan na totoong napakalapit na natin tamuhin. Ang top priority po ng mga kapatid sa lokal na ito ay bigyang kasiyahan ang ating Panginoong Diyos sa paraang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos na itinuturo ng pamamahala dahil gusto namin tanawin ng malaking utang na loob ang pagmamalasakit, ang pagmamahal ng tagapamahalang pangkalahatan sa lahat ng mga kapatid sa iglesia, lalo na po sa lokal na kinabibilangan namin. Patuloy na lumalago at nagniningning ang pananampalataya ng mga kapatid.